Majority kasi ng mga tao, kadalasan sinisisi nila yung kahirapan nila sa ibang tao. Pag sumubok ka, tapos walang nangyari, sabi, naka-first step ka na. Sumubok ka ulit, walang nangyari, second step ka na. Alam mo yun, yung pagnenegosyo, parang kahihiyan sa kanila na anong sasabihin sa kanila ng ibang tao, na pangungunahan ng hiya. Gusto nyo makarating sa langit, kailangan nyo mo munang mamatay. Nakakatakot mamatay, pero hindi ka makakarating sa langit kung hindi ka namatay. Isip na lang sila ng isip, and ang tataas ng mga pangarap, tapos wala naman action na ginagawa, di ba? Kasi too much analyze lead to paralyze eh. Kapag isip ka ng isip, walang production yan eh. Malaking advantage din talaga na nagsimula ka talaga sa wala. Kasi doon tumatatag ang isang tao na katulad dito. Mas maganda po yung galing ka sa hirap. Kasi ang tawag doon ay pundasyon. Wala pong naghukay na hindi nadumihan. Wala pong naghukay na hindi naputikan. Kasi you never earn sa isang bagay kapag hindi mo siya alam din. Kailangan ikaw munang may alam bago ka munang kumita. Kumbaga, i-create mo muna yung value mo, saka may ibenta yung sarili mo. Good morning sa lahat po ng mga taga-subaybay. So, dito po tayo sa panibagong episode ng ating podcast. At sa araw na ito ay meron tayong kasama. Papakilala ko sa inyo si Mr. Kit Mendez. Isa po siya sa mga nasa likod ng mga success ng mga content creator. Isa rin po siya sa e-commerce at sa marketing. So, may mga katanungan po siya na itatanong sa atin at sa podcast na to ay sasagutin natin yung mga katanungan na yan. Alright. So, yeah. Good morning, everyone. Ako nga pala si Kit Mendez. Isa nga pala akong 21 years old and nakatira ako sa Luzon. So, malayo-layo pa. Dumayo pa talaga ako dito para lang kay Sir. Kasi marami akong mga katanungan sa kanya. And as a young entrepreneur, syempre, kailangan natin matuto, kailangan natin mag-gain ng knowledge sa mga taong successful katulad ni Sir. And first things first muna, nagpapasalamat ako Sir at in-invite mo ako dito. At salamat sa opportunity na binigay mo sa akin dito na makaupo dito sa upuan na ito. Welcome. Welcome kayo. So, syempre Sir, first thing first, gusto ko munang malaman if ano ba talaga ang background story mo? Sino ba si Gab Castillo? Okay, so si Gab Castillo ay isang high school graduate, delivery boy ng tubig, construction worker, at naging pahinante. Marami akong pinasok na trabaho. Naging dicer din po tayo. So, hanggang bago mapasok tayo sa ganitong industriya, sa network marketing. So, yan po yung mga pinagdaanan ko. Mm-hmm. Then, inaral ko po ang industriya at nakita ko po na talagang wala pa lang talagang pag-asa. Kapag hindi ka nagnegosyo, hindi talaga angat ang buhay mo. Yun po yung isa sa mga nakita ko sa buhay ko sa nagdaan. Kaya yung realization ko, inaral ko, tapos natutunan ko, then binago ko yung mindset ko. So, sino ba si Gab Castillo behind his success? Kasi grabe yung results niyo sa industry niyo eh. So, ano ba yung story mo from the beginning of your, let's say, for example, bago ka nag-start ng journey mo, ano ba yung pinanggalingan mo? Okay. So, ako po isang anak ng construction worker. At dahil mahirap po ang buhay namin dito sa Marinduque, naghangad lang din po ako. Actually, magkaroon lang po ako ng sapat na trabaho, yung matatag na trabaho. Parang okay na sa akin dati yun eh. Gusto ko po kasi talaga matupad yung pangarap ko. So, napakataas ang pangarap ko, Kit. At dahil malabong matupad yon sa mga napasukan kong trabaho, kaya talagang nag-gain ako. Gusto ko talagang matuto at gusto ko makasalamuha yung mga tao successful. Kasi mula nung may narinig po ako na doon sa mga tao na nakakausap ko, gusto mo raw po umangat sa buhay, dapat ang kinakausap mo, yung mga umangat din sa buhay. Tama. Kung gusto mong yumaman, dapat ang kinakausap mo, yung mga yumaman din. Tama. So ngayon po, hindi naman po masama na dito sa Marinduque, kaya lang, less opportunity talaga dito. Kumbaga parang kung gusto mo talagang mag-gain ng panibago, kailangan mo pong umalis sa comfort zone mo. That's why pumunta po ako ng Manila kasi doon po ako nakahanap ng mga opportunity. So, talagang nakipagsapalaran ka Yes, talaga. Lumuwas ka from Marinduque to Manila para lang sumugal sa buhay. Opo. So, ano yung naging experience mo throughout your journey na from umalis ka dito, lumuwas ka papuntang Manila? And ano yung unang naging trabaho mo sa Manila? Okay. So, naging unang trabaho ko po ay kasama po ako sa bahay. Parang naging boy. Sa mga kamag-anak ko po. Kasi nung time na yon, hindi ko pa alam kung ano talaga sisimulan kong trabaho. Kasi from Marinduque, from probinsya, pumunta na Manila, wala talaga akong alam na kahit anong trabaho. Maliban dun po sa construction worker. Kasi yung tatay ko po, construction worker, siyempre yun po yung makikita kong trabaho. So sumubok po ako ng iba't ibang uri ng trabaho, like nung dicer, sabi ko baka ito na yon sa pagiging dicer. Kaya lang lumipas po ang panahon, wala rin po nangyari kasi nakaipon tayo ng resibo, nakaipon tayo ng sama ng loob. Wala pong naipon talaga in terms of pera. So kaya nagkaroon po ako ng kaisipan na kailangan sumubok na sumubok. Hindi po naging madali.
from probinsya to Manila, makipagsapalaran ka, hindi mo kasama pang magulang, wala kang kasama, nag-iisa ka lang po, kailangan makisama ka eh. Hindi po pwede na nasa Manila ka, nag-isa ka lang, tapos ikaw yung masusunod. So kung ano yung ipapagawa sa'yo, kahit hindi mo sa gusto, gagawin mo. Huwag na masama. Tama. Pero what's your driving force? Bakit ka nagkaroon ng motivation na umalis dito sa Marinduque to Manila? Ano yung naging pinaka-deepest why mo? Okay. Deepest why ko po, 17 years old po ako, ay nawala yung nanay ko. Namatay po siya. Then, yung tatay ko po, dahil nalungkot siya na nawala yung nanay ko, parang ano, di ba? Parang nagkaroon siya ng kakampi, kaya lang naging kakampi po niya is yung bisyo na lang. So, ngayon po, kami mga magkakapatid, halos naiiwan lagi. The best motivation ko po is yung kahirapan. Dahil kulang kami sa magulang, at the same time yung tatay ko po ay medyo na-distract siya, kaya medyo napabayaan po kami. So, may mga pagkakataon nga po na maswerte po kami na kumain ng 3 beses ang araw. May pangyayari pong ganun. At madalas po talaga na hindi po kami nakakakumpleto ng kain sa isang araw sa hirap ng buhay. Grabe. So, ang pinaka-motivation ko po kung bakit po ako nagsikap at naglakas ng loob, nasubukan ang mga bagay na hindi ko pa nasubukan dahil dun sa kahirapan. Kahirapan lang talagang driving force mo kung bakit mo ginawa talaga lahat ng to, no? Yes po. Kumbaga, grabe rin kasi yung naging impact mo, sir, eh. Kumbaga, nung umalis ka pa lang doon, yun pa lang naging commitment mo na yun sa sarili mo na puputulin mo yung kahirapan na yun, eh. And during your journey, ano yung naging pinaka-first industry before ka napunta sa industry na naging successful ka ngayon? Yung sa network marketing? Siguro sabihin na lang nating, di ba, Empleyado? iba-iba kang business before bago ka napunta sa MLM. What's the story behind that? Okay. So, ako po ay naging dicer. Isa yun sa, para masasabi ko na maganda-gandang trabaho na dahil aircon, malinis, malamig, at saka medyo komportable na. Unlike dati nung naging pahinanti po ako, naging construction worker, bilad sa araw. So parang nakaramdam ako ng comfort. Kasi nga yung supermarket ay malamig, aircon siya, tapos naka-uniform. So akala ko yun na po yung hinahanap ko sa buhay. Kaya lang napagtanto ko na talagang kahit ituloy ko po siya, wala talaga walang mangyayari. Parang ano lang talaga yung tawag dito, yung makaraos lang siya, survival lang siya. Then sumubok po ako na umalis doon, then naging delivery boy po ako ng tubig. Sa pagiging delivery boy ko ng tubig, open naman siya. Habang nagde-deliver po ako, nangangalakal naman ako ng basura. Nagbibenta po ako ng karton, ng bote, ng dyaryo. Kukolek po ako doon sa mga customer po namin. Nakapandagdag siya. Nung nakaipon po ako, nakabili po ako ng tricycle dyan sa Project 4. Kaya dumami na po yung trabaho ko po. From delivery boy ng tubig, nagko-collect ng mga ang tawag dito sa mga bentahan ng mga scrap, karton, mga plastic. So nakadalawa na. Pangatlo po nung nagkaroon ako ng tricycle. Out ko sa trabaho, magda-drive po ako, magdi-deliver po ako, tapos magbabiyahe po ako ng tricycle. So naging 3 yung yung income ko. Marami pong pinasok eh. Kasi ako po talaga, gusto ko talagang magkaroon ng maraming income. So wala po akong pili, wala akong arte. Kaya lahat po ng mga opportunity pinapasok ko. Hanggang sa nakapagtayo ng bigasan, naglakas loob mo na mangutang. Kaya lang later on bumagsak din siya. Kasi nga mahirap din pala talaga pag magnegosyo ka, tapos ang puhunan mo galing kay Bombay. Ayun po. Doon kayo nalugi, kumbaga. Nalugi po. Dahil kasi interest talagang mahal talaga ang Bombay, maningil ng interest. Yes po. So yun po. Mahirap po talaga makipagsapalaran. Pero at least sinubukan. Okay. Yun ang importante, sinubukan. At doon po ako maraming natututunan. At doon sa mga failure na yon, sa mga pinasok ko negosyo na hindi nag-succeed, doon po ako may natutunan. So sa tingin ko parang failure siya, pero alam niyo po, madadala ka eh. Ang failure pala, ang tuturo sa atin yan, maging madala ka sa buhay. Pag nadala ka sa buhay, magkakaroon ka ng realization. Magiging wise ka na pag next decision ka na. Yun po. Basta ang importante lang talaga sumubok ng sumubok, Yes. no? Opo. Kasi majority kasi ng mga tao, kadalasan sinisisi nila yung kahirapan nila sa ibang tao eh. Let's say for example, sinisisi nila sa sistema and hindi nila nakikita na marami pala talagang opportunity, talagang susubukan mo lang talaga. And aalis ka lang talaga sa comfort zone mo and itatry mo lang yung mga bagay. Kasi karamihan kasi ng mga tao na pangungunahan ng hiya. Tama. Kumbaga parang nauuna muna yung duda bago nila gawin yung isang bagay. Anong masasabi mo sa mga
sa mga taong may ganung mentality? Alam mo, Kit, alam ko yung mga nararanasan mo, example, sumubo ka. Mhm. Yun yung doon nagsisimula yung first step mo eh. Mhm. Pag sumubo ka tapos walang nangyari, ibig sabihin naka-first step ka na. Sumubo ka ulit walang nangyari, second step ka na. So ibig sabihin, dadaan ka talaga, ang tawag doon proseso. Oh. Hindi pwedeng hindi ka makarating sa taas nang hindi ka hahakbang. At every time na hahakbang ka, mag-send ka ng effort. Mapapagod ka, mahirapan ka, masasaktan ka. At yung mga sakit na yun, yung mga failure na yun eh. So huwag tayo matakot doon. Kapag alam natin na nakakatakot yung isang bagay, magpulso ka pa rin. Tuloy mo pa rin. Kasi lahat po ng mga success nasa likod nung nakakatakot. Mhm. Parang ganito lang. Gusto niyo makarating sa langit, Mhm. kailangan niyo mo munang mamatay. Di ba? So Tama nakakatakot mamatay. Tama naman. Pero hindi ka makakarating sa langit pag hindi ka namatay. Tama. Ganon din sa success. Hindi ka muna magpe-fail kapag hindi ka nag-success. Hindi ka magsa-success pag hindi ka nag-fail. Tama. Rather. So, kasi may mga tao na sinasabi nila na ay, oo, okay naman, pero wala namang opportunity dito sa Pilipinas eh. Kumbaga parang sinisisi nila, mahirap tong bansa natin, kulang sa trabaho, ganyan. Paano sila magiging matagumpay or paano sila makakakuha ng, let's say sabihin na natin, kasi karamihan ng mga Pilipino, ang mentality nila is, kailangan muna ng puhunan bago ka makapagsimula ng negosyo eh. Totoo ba talaga yun na kailangan mo muna ng puhunan bago ka magsimula? Actually, ang puhunan natin dito, sarili natin. Mindset natin. Hindi yung pera. Kasi maraming tao nakahawak ng pera. Pero bakit wala rin nangyari? Kasi mali yung mindset. Tama. So, ang dapat nating invest dito, ano yung mindset mo? Ano yung knowledge mo? Aralin mo muna. Kasi ang pera, nagagawa ng paraan. Pwede mo ipangutang yan eh. Pampuhunan. Kasi kaya ka nga namumuhunan kasi wala kang pera eh. Kaya ka nga magninegosyo kasi wala kang pera. So, hindi po problema ang pera. Ang problema is yung mindset ng tao. Hindi ako naniniwala na walang opportunity sa Pilipinas. Eh bakit naman yung mga tao sa ibang bansa dito namumuhunan sa Pilipinas? Tama. Parang ganito lang. Sa ibang bansa, sa Amerika, ang mayaman Amerikano. Sa China, ang mayaman Chinese. Sa Japan, ang mayaman Hapon. Diba? Pero pagdating sa Pilipinas, sino mayaman? Sila pa rin. Oh. Kasi bakit? May opportunity sa Pilipinas. Hindi lang natin nakikita. Bakit? Kasi nga, iisa lang yung direksyon ng utak mo eh. Ang maghanap ng trabaho. O, sito mo. Bakit? Lahat ba ng umalis sa Pilipinas naging successful? Hindi. So, hindi guarantee na yung sinasabi nila, hindi ako naniniwala na na Pilipinas to ay walang opportunity. Maraming yung mayaman sa Pilipinas, hindi ka lang open-minded. Hindi mo lang nakikita kasi bakit? Ang direction lang mo, ng focus mo, ang nakikita mo lang, paano maging empleyado. Kasi ganun din naman eh. Pag lumabas ka ng Pilipinas, anong gagawin mo rin? Tatrabaho. So, tatrabaho. So, ang choice natin dito is baguhin yung mindset. Yung mindset na yan, na nakalakihan natin, yan ang nagpapahirap sa atin. Tama. So, hindi pala talaga totoo yung ganung mindset, no? Kumbaga, nasa tao lang pala talaga. Kasi, gaya nga na sinabi mo kanina, ikaw from scratch, talagang nag-umpisa ka nang wala eh. Nag-ipon ka, nangalakal ka. Ginawa mo talaga lahat eh. And grabe sobrang inspiring nun, sir. Kasi, hindi lahat ng tao kayang makatik ng ganung type of na tawag dito, yung kahihiyan. Kasi, para sa kanila kasi alam mo yun, yung pagnenegosyo, parang kahihiyan sa kanila na anong sasabihin sa kanila ng ibang tao. Lagi nilang iniisip yung maging expectation sa kanila ng Yes. iba. Kaya hindi sila nakakapagsimula eh. Kumbaga puro na lang sila, isip na lang sila ng isip, tapos wala na lang nasisimulan, puro na lang isip. Yes. And ang tataas ng mga pangarap, tapos wala naman action na ginagawa, di ba? So yun yung parang masaklap sa mindset eh, ng karamihan ng mga tao. Taas ng pangarap, pero kulang talaga sa commitment. Kulang sa action. Kulang sa Kasi too much analyze lead to paralyze eh. Kapag isip ka ng isip, walang production yan eh. Oo. Action ang pinaka-the best. Kahit gaano ka katalino mag-isip, magplano, kung wala kang iti-take na action. Ang action kasi diyan mangyayari po yung papawisan ka, ninervyusin ka, matatakot ka, mahirapan ka, kakabahan ka. So yun talaga yun. Yung kasi yung proseso, yun yung gateway niya eh. So pag hindi mo siya binuksan at hindi mo in-overcome yun, wala kang magsisimulan. Kasi alam mo, ang pinakamaraming tao na kadalasan ay hindi nakakapagsimula, yung sa isip pa lang, kontrolado na eh. Kasi natatakot silang magsimula kasi bakit? Lagi iniisip sasabihin ng ibang tao. Alam niyo po, sa totoo lang, natutuwa nga ako sa ibang bansa eh. Kung alin yung nakakadiring gawin, yung pinakamalaking sahod eh. Ay, ganun. Di ba? Yung nagdadakot ng mga dumi, yung nagbabasurero, yun yung binibigyan ng malaking opportunity sa kanila. So, tayo kasi sa Pilipinas, sa Pilipino, may standardize eh. Professionalism eh. Kapag ka medyo, ang parang thinking natin, kapag ka wala ka dun sa level na yon, eh hindi ka yaman, hindi ka asenso. Hindi po. Dito po sa Pilipinas, alam niyo po, lawakan niyo lang. Buksan lang yung naisip niyo po. Kasi ang daming opportunity. Huwag ka lang maging maarte. Oo. Totoo yun. So, syempre, ikaw, sir, talagang, di ba, nanggaling ka sa wala. Malaking advantage din talaga na
nagsimula ka talaga sa wala eh. Kasi doon tumatatag ang isang tao na katulad niyo po eh. Kumbaga, privilege din yun eh. Kumbaga, yung mga challenges na dumadating din sa inyo, wag yung turingin yun as a parang negative. Turingin yun as a lesson. Kasi grabe, yung learnings na matututunan mo throughout your journey, malaking bagay yun to determine your success eh. And ang failure naman, ang rejection is isa siya sa learning stage na magagamit mo para maging matibay ka sa mga susunod pang pagsubok. Kasi hindi ka magiging successful kapag wala kang nalalagpasan na challenges eh. And you need to always challenge yourself and huwag ka mako-comfort zone eh. Kasi comfort zone, yan yung pumapatay ng pangarap natin. And alam niyo yun, kapag pinanghinaan ka, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Kasi ako, na-inspired po ako grabe. Kasi ako, as a young entrepreneur, sa mga kabataan na katulad ko, na gusto rin magsimula ng negosyo at wala talagang puhunan, 'di ba? Ano yung masasabi niyo sa kanila? Ano yung mga pwede nilang gawin? Ano yung mga pwede nilang gawin para kahit papano magkaroon man lang sila ng extra income or kahit papano gumaan man lang yung pamumuhay nila. Yung may chance silang umasenso sa buhay. So, bago 'yon, ano ko muna yung kanina nabanggit mo. Ano yung na-inspire kayo doon sa mga pinanggalingan. Actually po, mas maganda po yung galing ka sa hirap. Kasi ang tawag doon ay pundasyon. Wala pong naghukay na hindi nadumihan. Totoo. Wala pong naghukay na hindi naputikan, pinawisan. So, ibig sabihin, kapag pumasok ka sa isang negosyo at gusto maging successful at sa tingin mo, mahihirapan ka, ego mo. Kasi ganun talaga, habang naghukay tayo ng pundasyon, madumi pa yun eh. Totoo. Pangit pa yung sitwasyon mo doon eh. Wala pang lumilitaw po doon na image. So, ngayon po, kailangan nating i-grab yung ganun. Kailangan po natin tanggapin na mahihirapan ka sa simula, pundasyon. So, siguro naging batayan ko kung bakit po ako nakarating sa ganito. Kasi ayoko nang bumalik doon sa hirap. Yung pundasyon ko yung matibay. Dahil yung pundasyon ko po, hirap. Mahirap yung sitwasyon namin nung kabataan namin. Kaya sabi ko, hindi ako babalik ng Manila, ng Marinduque nang ako ay hindi magkakaroon ng ng achievement, ng resulta. Kaya ginawa ko lahat. So yun doon naman sa papapayo natin sa mga kabataan na para magsimula. Alam niyo po, hindi naman problema talaga yung puhunan. Ayusin mo na yung mindset, ayusin niyo yung sarili niyo po, intindihin niyo kung ano talaga yung direksyon na gusto niyo, ano yung pangarap niyo. Yung tawag doon, deep is why. Yung pera po nandyan lang. Nandyan lang pera. Ang problema, ikaw, paano ka magsisimula? Kasi otherwise, kahit bigyan kita dito ng pera, ng pampuhunan, anong sisimulan mo? Anong gagawin mo? So hanapin mo muna sa sarili mo, anong ba talaga gusto mo na mangyari? Dapat malinaw sa'yo yung vision mo. Yung direction mo yun eh. Yung para pagka bumanat ka, alam mo na kung agad sa katatamaan. So guys, mga kabataan, maging wise po kayo. Ang kabataan po ay hindi panahon ng pagliliwaliw, ng pagsasaya. Para sa mga kabataan, yan po yung panahon na ikaw ay libre para mag-build ng inyong opportunity, mag-build ng pangarap ninyo. Kasi mahirap nang gawin ang pangarap kapag may asawa ka na, kapag may mga anak ka na. Mahirap na kasi bakit? Mahahati ng puwersa, mahahati attention mo, mahahati po yung sarili mo. So, para sa akin, ang kabataan po, kaya sa diba, pag-asa ng bayan ay kabataan. Tama po 'yun. Pero nangyayari ba sa kabataan ngayon? Hindi, parang sila pa ngayon salot sa lipunan eh. Kasi bakit? Impluwensya. Naapektuhan tayo ng social media, ng trending, ng mga kasalukuyang pangyayari. Alam niyo po, balik tayo sa simula. I-build niyo muna yung pangarap ninyo. Tigilan po yung pag-aaksaya ng panahon. Ako natutuwa sa iyo, Kate, kasi at the age, young age, 21 years old, pero may company ka na, no? May grupo na, may team ka na. So, yan yung ehemplo ng mga kabataan ngayon na dapat sinusundan. Kasi wag tayong magpapadala sa impluwensya ng social media, ng trending. Kasi maging matalino tayo mga kabataan. Ano po, imagine mo si Kit, may negosyo na, may company na. So ano din yung ginawa? Actually, yung sa'yo po, yung tanong mo, ikaw rin makakasagot eh. Kasi nagawa mo na eh, di ba? Kami kasi iba yung generation namin eh. Kasi wala namang digital era noon eh. Oo. Kasi iyo, pero nakakasabay ka. So, ako magtatanong sa'yo. Anong ginawa mo? Nahirapan ka ba? Mamuhunan? Anong ginawa mo? Kasi tanong mo, gusto ko ibalik sa'yo. Okay, sige. So, ako kasi, nung nag-start naman talaga ako, actually, wala naman talaga rin akong puhunan nung nagsimula. Gaya nga nasabi ni Sir Gab, nagmula lang talaga lahat sa skills muna. Inaral ko muna. Kumbaga parang, hindi muna ako tumingin sa pera eh. Kumbaga ang value muna ang tinitignan ko. Tama. Kasi maraming tao na kaya hindi sila nagiging,
wala silang nakukuha sa buhay kasi masyado silang transactional. Yes. When it comes sa sa ginagawa nilang actions, gusto nila lagi may kapalit na pera eh. Tama. Ako kasi naging mindset ko na kapag may gusto kong matutunan, talagang aaralin ko and itatry ko siya. And kahabang tinatry ko siya, naging normal sa akin na magkakamali ka talaga, magfe-fail ka. And buti na lang, I'm so grateful na na-correct yung mindset ko and talagang nagsubok lang ako ng subok, nagkakamali, pero hanggang sa natutunan ko. Kasi hindi mo matututunan ang isang bagay nang hindi mo sinusubukan eh. And hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Tama. And ako, 21 years old, and ako naman kasi, naging mindset ko, hanggat bata pa ako, malakas pa ako, may opportunity pa para magsumikap, talagang isasagad ko na. Kasi, kailan pa ba ako gagawa kung kailan matanda na ako? Tama. Kung kailan may obligasyon na ako. So, naging mindset ko na, gagawin ko na yung isang bagay ngayon na. Yes. Kumbaga, hirap ng ngayon. Yes. Para susunod, para guminhawa naman. Kasi, ako naman, naging mindset ko, tama nga yung sinabi ni Sir Gab kaganina na, kumbaga tama yung deepest why mo dapat eh. Maayos mo na yung deepest why mo. So ginawa ko siya, hindi naman dahil para lang kumita ako ng pera eh. Ginagawa ko to para di sa family ko. Ginagawa ko to para, alam mo yun, dumating yung panahon na hindi na kami mamamroblema sa pera. Kasi, ako kasi, I grew up sa isang middle class naman ako na family. Hindi naman ako totally literal na talagang mahirap. Kumbaga ako saktuhan lang. And ang naging biggest challenge din talaga sa akin is yung parents ko. Kasi yung parents ko, kumbaga strict sila. Sobrang strict. Napalaki akong talagang tinitipid talaga ako sa pera. Talagang wala talaga. And doon ako natuto talaga. Doon nabuhay yung pagiging entrepreneur ko sa mga parents ko. From the age of, pa lang ako, parang 12, nagbabantay na ako ng mga Kumbaga, natuto kang gumawa ng paraan para kumita ka sa sarili mo. Yes, kasi alam mo yung magulang mo, tinitipid ka, kaya ikaw gumawa ka ng paraan para makuha mo mabili mo yung gusto mo. Totoo. And yun nga, growing up, kasi yung parents ko, kumbaga parang matanda ng parents ko. Hindi bata parents ko, actually 21 pa lang ako, pero ang parents ko, seniors na eh. So that's why naging deepest why ko siya, na hindi pwede habang buhay ang parents ko kasi magtatrabaho. Yes. Kasi even nga nung nag-abroad kasi yung parents ko eh. Tapos bumalik siya sa Pilipinas, hanggang ngayon nag-work pa rin. And ako, naging motivation ko na darating ang panahon na mabibigyan ko sila ng magandang buhay, makakapagpahinga sila, and magkakaroon sila ng peace of mind. So that's why ginawa ko to. Nagsama ako, nag-build ako ng business ko. And hindi ko lang to ginawa mag-isa. Marami rin ako naging nakasama sa journey na to. And so, sobrang grateful din kasi ako, nanggaling din ako sa multi-level marketing. Ang dami ko rin natutunan, sir. Sobrang dami. Sobrang dami ko natutunan. And nagmula lang talaga lahat sa pagtatanim. Kasi walang bubunga kung wala kang itatanim. Tama. So, nagtanim muna ako sa mindset ko. And later on, nung bumubunga na, doon na dumating na kumikita na talaga ako. Kasi dahil sa value na naipoprovide ko. Yes. Kasi you never earn sa isang bagay kapag hindi mo siya alam gawin. Kailangan ikaw munang may alam. Tama. Bago ka munang kumita. Kumbaga, i-create mo muna yung value mo. Tama. Tsaka mo ibenta yung sarili mo. Tama. So, ganun talaga. Ganun po. So, kung mga kabataan po, na nakakapanood ng video na to, so, maging wise po kayo sa mga taong papakinggan ninyo. Maging wise din po kayo sa mga tao, sa circle ninyo. Kasi malaking impluwensya po yung mga tao sinasamahan ninyo para maging successful ka o maging failure ka sa buhay. Ang kabataan po ay panahon ng pag-iimpok. Yan po yung investment time ninyo. Kasi yan po yung panahon na talagang magagawa mo lahat. Pero kaya maging wise lang kayo kasi siyempre, yan din yung panahon na napakadelikado. Kasi dalawa lang pwede nyo mapuntahan. Pwede mapahama ka, pwede maging umunlad ka sa buhay. Kaya ngayon pa lang, alamin na po ninyo mga kabataan kung ano talaga ang gusto nyo sa buhay. Ang direksyon nyo po, gusto nyo ba mapabuti ang buhay nyo o gusto nyo ba mapahamak buhay nyo? Dalawa lang po yan. So maging maingat po kayo sa mga taong pakikinggan ninyo. Pero sir, ang pinagkaibahan lang talaga ngayon sa panahon ngayon versus sa panahon nyo is, ang advantage kasi ngayon is yung access. Yes. Kasi grabe na yung access ngayon, guys. Sa totoo lang, ngayon may AI na, Yes. andyan na lahat eh. Kumbaga, ang gagawin mo na lang, kumbaga magbibigay ka na lang ng effort, gagalawan mo na lang, andyan na yung opportunity. Kaya hindi ako naniniwala din, sir, na walang opportunity sa bansang to. Marami. Sobrang dami. Kasi isipin mo, yung ibang kumikita nga, million eh. Dahil sa AI, ganyan. And ang laking advantage yun sa mga kabataan na magsimulang magnegosyo. And hindi talaga imposible kasi sa panahon ngayon may nag-guide na eh. 'Di ba may mga mentors na online katulad nito ni Sir Gab. Mayroon pang AI, 'di ba? And
gawin nyo tong opportunity para makapag-create ng isang bagay. And yun talaga yung parang pinagkaibahan ngayon sa noon. And sobrang grabe rin yung pinagdaanan kasi noon, manually talaga ginagawa lahat. Yes. Katulad ng sinabi ni Sir kaganina, di ba? Pero ngayon, meron din kasi malaking disadvantage ang social media or yung panahon ngayon. Opo. Kasi kaya rin nito sirain yung buhay mo. Sa sobrang bilis ng panahon ngayon, mabilis ka rin mapahamak. Totoo. Kapag hindi ka naging, yun yung sinasabi natin, pag hindi ka naging wise. Mm. Kaya aaralin mo talaga siya. At kailangan mo rin ng tamang mentor. Tama. Kasi may mga mentor na pwedeng ipupus ka na magkaresulta agad, pero ang ending, mapapahama ka. Mm. Kaya gamitin natin ng tama ang social media. Gamitin natin tama ang digital era na to. Gamitin natin ng tama yung makabagong mga gadget at mga makabagong mga teknolohiya. Kasi napaka-accessible kasi. Mm. Isang pintot mo lang. Sabi nga, di ba? Think before you click. Mm. Kasi nga, pwedeng mapahama ka sa isang click lang. Totoo. Ang dami na rin talagang access din talaga. Yun din yung nakakatakot din ngayon na kahit yung mga hindi rin okay na, let's say for example, okay na sites, ganyan, kaya na access. Yes, ng bata. Yun yung nakakatakot din sa panahon ngayon. And we need to make sure na talagang, alam mo yun, mag-iingat talaga. Especially sa mga magulang na may anak. Yan. So, bantayan nyo talagang mabuti. Pero, anong masasabi nyo po, sir, sa mga, let's say for example, sa business naman? Kasi ang social media, napakalawak yan eh. Kahit sino pwede ma-reach yan eh. And doing business, maraming kumakalat ngayon ng mga online businesses. Yes po. And ngayon, may mga nagkakalat na mga nang-i-scam. Ano mo masasabi niyo sa mga taong nabubuhay lang sa panloloko ng iba through social media? Isa lang masasabi ko, may karma yan. May karma yan. Pwede mong itago yan sa tao, pero sa Diyos, di mo kailangang itago yan. Oo. Pwedeng makinabang ka sa ngayon, pero later on, hindi natin alam kung ano yung ganti. So, pwedeng makapanloko ngayon, nagkamal ka ng malaking salapi dahil nanloko ka, pero baka mamaya, ang kapalit naman yan, mabulok naman katawan mo. So, hindi natin alam ko ano yung ganti. Depende yan sa deserve mo eh. Mhm. So, batako tayo, hindi sa digital. Sabi nga, digital din po yung karma. Diba? kung nanloloko tayo sa panahon ngayon, at madali mo siyang magawa, at ginamit mo yung digital era, magiging digital din po yung karma mo. So, maraming aspeto yan. Minsan, hindi yan mabilis nangyayari. Minsan, nangyayari yan later on. So, maging aware din po tayo sa lahat. Especially po yung mga gumagawa ng ganon, tigilan na po niya yan kasi hindi makakatulong yan. Minsan, hindi po yan ginaganti sa sayo. Minsan, iginaganti yan sa mga mahal mo sa buhay. Yun ang masaklap. Yun. Minsan, kung ano pa yung hindi mo na-expect, yung pa yung mangyayari. Yes, Diba? opo. Kasi may nakakakita eh. Oh. Kumbaga, lahat ng ginagawa natin to, may nakakakita. Opo. Pero, by the way, change naman tayo, topic naman. So, mausapang business naman tayo. Kasi, gaya nga ng sabi mo kanina na hindi naman kailangan din ng capital. And may mga ibang businesses din talaga na, let's say for example, traditional business, nangangailangan din talagang ng capital din kahit paano. Kasi let's say for example, gusto mo magtayo ng coffee shop, ganyan, kailangan mo ng malaking capital. Pero ang the way talaga is, yung ng ibang tao is mangutang, di ba? Yes, So, yung iba kasi ginagamit yung utang talaga as a leverage. Pero, anong masasabi niyo, sir, sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang? Di ba? Ano po siya? Irresponsible. Kasi ang utang kasi parang parang yung responsible mo sa sarili mo. Kasi commitment mo yan sa ibang tao. Kinuha mo yung pinaghirapan nila. Kasi hindi naman biro po ang kumita ng pera, tapos uutangin mo lang. Lahat po yan ay merong kapalit na sakripisyo, puyat, pagod. Yun na lang ang isipin nyo. Hindi po yan madali. Pinaghirapan ng mga tao yan. So ngayon po, pinagbigyan ka kasi nangailangan ka at nagmakaawa ka at nagdrama ka dun sa tao, siguro after naman na pakinabangan mo at tutulungan sa'yo, bumawi ka naman. Kasi alam nyo po, yung mahilig mangutang at hindi nagbabayad ng utang, nababaon lalo sa utang yan. Tandaan nyo po yan. Hanggat hindi kayo nakakabayad dyan, kahit gaano pa kaganda yung opportunity ninyo na nakuha, hindi pa rin kayo aalagwa dyan. Kasi ang tawag doon ay burden. Na habang nandyan yan at hindi mo nababayaran yan, alam nyo po, nung mga time na, nagkautang din naman kami. At napansin po namin yon na habang hindi namin nababayaran yung mga utang namin, hindi namin nalilinis po yan, mabigat yung buhay namin. Kasi mahirap din po kasi matulog. Minsan magigising ka na madaling araw, hindi mo alam kung bakit ka nagigising eh. So, yung pala talaga, ay nangyayari yun dahil kasi may konsensya tayo. Lahat ng tao may konsensya. Maliban robot ka. Kung robot ka, walang ganun pakiramdam. Pero alam niyo po, dahil tao ka, ay yung mga tao kasi na ginagawa natin ng ganun,
parang nilalamangan natin, later on, hindi ka nakalamang. Mhm. Kasi yung bigat na nararamdaman mo at bigat ng buhay at isip mo, yun yung kapalit nung panlalamang mo. So, maaaring nakalamang ka sa pera, pero yung konsensya mo, hindi ka nakalamang doon. Ikaw ang mahihirapan doon. Talaga mahirap talaga lalo na kapag kasi ano kapag hindi ka nagbayad ng utang mo, marami ring opportunity mawawala eh. Yes. And ang tiwala kasi isang beses lang yan eh. Yes. Alam mo yun, pag hindi mo finulfill yung tiwala na binigay sa'yo ng tao, wala nang second chance, mahihirapan ka na. And mas madali talagang masira kaysa sa mag-build ng trust. Yes. Yun ang pinaka-importante kasi hindi ka magiging matagumpay nang hindi ka pinagkakatiwala. And napaka-importante talaga ng credibility as doing business. And gaano ba ka-importante ang credibility bilang sa isang negosyante? 'Pag negosyante ka kasi ano po, siyempre haharap ka sa tao. Ang binebenta mo kasi sarili mo, eh. Ang tao kasi bumibili sa'yo ng produkto or ano man yung services na binebenta mo, hindi dahil dun sa serbisyo at produkto na kailangan niya, eh. Bumibili sila dahil sa trust sa'yo. So 'pag sinira mo yung credibility na yun, kahit pa sobrang ganda ng produkto mo, iiwasan ka ng tao. So liliit yung mundo mo. Sabi nga, kung gusto mo maging matagumpay na negosyante, padamihin mo yung mga tao kakampi mo. Padamihin mo yung mga taong kaibigan mo at nagtitiwala sa'yo. Kasi bawasan mo yung mga taong kaaway mo. Kasi ang businessman, habang kung gusto mo maging progressive yung business mo, dapat mas marami ang kakampi mo kaysa kaaway mo. So 'pag binasag natin yung credibility natin, ano panghiharap mo sa tao? So, paano ka pa magsasalita kahit gaano kaganda yung ino-offer mo sa kanya, sira ka na, eh. Totoo. 'Di ba? Mahirap. So idagdag ko rin dun sa ano, sa yung kung mahirap ba magsimula sa mga businesses. Guys, may mga business kasi ngayon na actually mahal pa yung cellphone ninyo. So hindi ako naniniwala na hindi mo kaya mag-start ng business, hindi mo lang naiintindihan kung ano talagang gusto mo sa buhay. Kasi tayo nga bumibili tayo ng cellphone, hindi naman yung business. Pero kung naiisip natin na naglalabas tayo ng pera para sa mga bagay na gusto lang natin, na minsan nakakapangutang pa nga tayo para lang sa gusto natin, na alam naman natin hindi tayo kikita dahil hindi naman business yung example, gusto mo lang magkaroon ng sapatos, nangungutang pa nga tayo para magkaroon ng sapatos, hindi ka nagke-credit card. Alam niyo po, hindi po mahirap magsimula ng negosyo. Alamin mo muna kung anong negosyong gusto mo. Then, magkaroon ka ng numbers game, computation. Alam mo, malalaman mo, minsan may mga negosyo talaga na mahal pa yung cellphone niyo. Totoo, may ganun pala. Opo. Kaya hindi talaga totoo yung sinasabi ng iba na na kailangan mo ng malaking puhunan para magnegosyo, eh. Kung may mga negosyo palang gano'n, 'di ba? So, anong klaseng negosyo yung may gano'n? Marami yan. Tsaka ano, mas maganda po kasi yung negosyo mo nagsimula sa maliit. Mm. Unti-unti nag-i-improve, unti-unti lumalaki. Parang walang nagkaiba sa concept ni SM, 'di Mhm. ba? Si SM nagsimula sa sapatos, Oo. 'di ba, nasa kariton pa 'yun, eh. Tapos, lumaki ng lumaki, tignan mo naman, isa sa pinakamalaking negosyo sa Pilipinas. Grabe. At hindi lang sa Pilipinas, even sa Asia, pinag-uusapan siya. So, mas maganda po ang negosyo magsimula sa maliit, tapos naaaral mo siya unti-unti, nakakabisa mo siya unti-unti, nagkakaproblema ta's nasusolusyunan. Kapagka ang negosyo kasi nagsimula sa maliit, nagkaproblema, nasolusyonan, yun yung preparation mo para 'pag dumating yung time na malaki na siya ta's nagkaroon ng problema at malaki rin problema, kaya mong solusyonan yun. Mahirap kasi yung biglaan. Kaya minsan hindi nagsa-succeed din, hindi naman lahat, yung mga ipinamanang business. Ayun, oo. Kasi 'pag ipinamanang business sa mga anak, hindi naman enhance yung anak, hindi naman talaga na-train, bata pa lang. Actually, marami akong kilala na businessman, malalaking business nila, yung kanilang mga anak ginagawa nilang empleyado, eh. Ay, gano'n? Yung mula sa pinakamababa na pagiging empleyado hanggang sa napo-promote siya, yun pala tagapagmana. Kasi dumaan po dun sa proseso. Kaya mahirap yung biglang bagsakan na lang, "Ito business ko, business ng magulang, ikaw na mag-manage ito." Later on bagsak yun. Pero kapagka na-train siya mula sa pinakamababa, palaki, 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 hanggang sa makabisan niya yung kabuuan ng business niya, yun ang nagtatagumpay. Dito ganun din. Huwag natin simulan sa malaki. Simulan mo sa sarili mo, sa mindset mo, maliit na puhunan, tapos unti-unti nag-i-improve ka hanggang sa nama-manage mo siya. Ayun po. So, lahat pala talaga dadaan talaga sa proseso even kahit sa pagpapamana, eh. Wala talagang shortcut, eh. Yes. Kung titingnan mo naman, eh, kung galing ka man sa mahirap or galing ka man sa mayaman, talagang dadaan talaga sa proseso. And yun nga, marami kasing tao na gusto kasi shortcut lagi, eh. Alam mo yun, gusto lang nila kumita kaagad ng malaki, nagkakaroon agad ng breakthrough. Kumbaga bago pa lang sa business gusto kaagad yung kinikita nila above na kaagad sa expectation nila, 'di ba? Nakakatakot yun. So, yung iba kasing tao sir kumbaga
nalulugi sila sa negosyo na kumbaga may mga online business kasi ngayon or sabihin na natin online platforms na puwede kang maglagay ng pera and kumbaga yung tinatawag na ano, na crypto. So, yung kumbaga parang ang dami din nalulugi sa ganyan, kasi hindi nila alam kung papaano nila gagawin yung isang bagay tapos kumbaga naglagay agad sila ng malaking value agad dun, It and take ang times. ang masaklap nasisira yung buhay nila, eh. So, ano masasabi niyo sa mga gano'n? Aralin muna. Hmm. Kahit anumang negosyo hindi puwedeng hindi inaaral. Maliit man 'yan o malaki, aralin niyo po muna. Details by details. Tiyagain niyo muna yung pag-aaral. Ang problema sa iba dun naiinip. Kasi nga ang intention kumita ng pera. Kasi 'pag nagnegosyo ka at ang intention mo kumita ng pera, hindi mag-serve ng serbisyo or mag-serve ng mga produkto et cetera, na maraming nagfe-failure sa gano'n. Aralin niyo po, ano man yung pasukin niyong business, aralin niyo muna bago niyo po simulan. Oo, aralin talaga. Lahat talaga aaralin, eh. Pero wala talagang madali. Yun ang ibig sabihin. Wala. Wala talagang madali. Okay, so siguro change topic ulit tayo, sir. Sige. About naman siguro sa mindset ng mga Pilipino kapag kami mga umaangat, yung tinatawag nating crab Crab. mentality. So ano masasabi niyo sa mga taong gano'n? Kasi ang dami kasing tao na ang daming nagiging successful ngayon actually sa totoo lang, nakakatuwa. Itong generation ngayon maraming nagiging matagumpay na rin kasi dahil gawa nga sa mga katulad ni sir, nagmo-motivate, nag-i-inspire, nagtuturo sa mga tao. Actually si Sir Gab pala marami na 'tong pinayamang mga tao. Itong tao na 'to grabe, talagang yung resulta talaga niya, hindi niya lang basta inano kumbaga kinuha lang sa sarili niya, ipinamahagi din niya. Kaya ang dami din niyang mga napagtagumpayang mga tao. And anong masasabi niyo dun sa mentality ng mga tao na yung kasi kapag nagsisimula kang mag-business normal ano talaga, parang alam mo yun, wala kang alam ganyan, pero ang dala-dala mo lang sarili mo, eh. And ang masaklap kasi sa mindset ng mga Pilipino, yung kapag kami nakikita sila umaangat, naiinggit sila, hinihiga nila pababa. Anong masasabi niyo dun? Ano kasi yun, environment kasi natin yan, kinalakihan. Kasi, minsan kung sino pa yung mga circle mo, yung mga malalapit sa'yo, Hmm. parang ayaw kasi nila ng umasenso ka na hindi sila kasama. So, hindi sila actually parang inggit na inggit kundi, ano, ah, ayaw lang nila na pag-iiwanan sila. Mhm. So, ngayon hindi lang nila naiintindihan kasi yung vision mo. Mhm. Iniisip nila na iniiwan mo sila sa ere at, ikaw ngayon, ikaw lang yayaman. Mhm. Pero guys, ano po yun, Pinoy mindset kasi yan, na likas sa atin kasi hindi ko ba alam kung saan ang pinaka-origin nito, kung Mhm. saan nagsimula yung kung sino pa yung mga kapitbahay mo, sila pa yung mga taong ayaw kong umasenso. Oo. Ano po, kasi siguro nga ayaw nila na magkaroon ka ng bahay tapos lumipat ka ng ibang bahay, hindi ka na nila magiging kapitbahay, gano'n po. Pero alam niyo po sa principle kasi ng success, ang mga tao po na nagka-crab mentality sa atin is challenge. Mhm. Sila talaga ay naka-design para palakasin ka. Mhm. Hindi ka ibig sabihin senyales po na may mga tao sa paligid mo na kina-crab mentality ka, pinapatatag yung mindset mo. Pinapatatag ka as you. Kasi hindi po pasalamat din tayo sa kanila. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ka magmo-move forward, hindi ka masasaktan. Alam niyo po, ang pinaka-best thing na bagay na puwede nating sabihin kung bakit ka naging successful, yung sakit. Sabihin, hindi ka magpupurso sa isang bagay kung hindi ka nasasaktan, Tama. Halimbawa, example, walang pinagkaiba yan sa mga ano, sa mga, binata na busted. Mhm. Ayaw sa'yo kasi bakit ayaw sa'yo kasi una, hindi ka macho, hindi ka gwapo. Dahil nasaktan ka, anong gagawin mo? Mhm. 'Di ba maggi-gym ka? Oo, 'Di ba magpapapugi ka? So, bakit? Kasi may gusto kang patunayan, Kaya ang improvement natin mangyayari kapag nasaktan ka. So, nakakatulong sila sa'yo, hindi sa negative, nakakatulong siya para sa'yo, para sa development mo. Kaya dinesign po ang crab mentality para pasalamatan. Yung mga taong nagre-reject, nagne-negative sa'yo, pasalamatan mo sila. Balang araw pagbalik mo sa kanila, hindi ka magiging ganito kung hindi dahil sa kanila. Ako po gano'n din, nung nagsisimula po ako dito maraming hindi naniniwala, Wala talaga, it's too good to be true. Networking, Mhm. MLM, ano ba 'yan? Walang naniniwala at ang masakit po, mga close pa, best friend, kamag-anak pa. Pero alam niyo po, ituloy mo lang siya, i-improve mo sarili mo. Hindi mo sila kalaban. Ang kalaban mo kasi wala kang magagawa, parang ganito, may nagsabi sa'yo, "Pangit ka." Anong gagawin mo? Sasaktan ka, subugbugin mo siya, 'di dalawa na kayong pangit. So, ang gagawin mag-improve ka sa sarili mo. Tama. Tapos balikan mo siya, pasalamatan mo siya, "Uy, salamat sa'yo, kung 'di dahil sa'yo, 'di ako magiging pogi." Sa gano'n din sa success, "Salamat sa'yo, kasi kung hindi ka
Kung hindi dahil sa'yo na hindi ka naniwala sa akin nag-umpisa, hindi ka sana makapaniwala ngayon. Oo. So, sa simula hindi sila maniniwala, pero darating ang time hindi na sila makapaniwala. Gano'n pa rin tayo. Pero ano, grabe, ngayon ko lang natutunan sa inyo yun, na kailangan mo palang pasalamatan yung mga taong hindi naniniwala sa'yo. Kasi gaya nga nasabi mo, sila rin yung magiging driving force mo, na paano ka magtatagumpay or kasi kailangan may change, kailangan may pagbabago kang gagawin, and kailangan meron kang pinanghuhugutan. Kasi 'pag wala ka ring panghuhugutan parang ang babaw din ng ano mo, kumbaga ang babaw din ng drive mo. So yeah, grabe sobrang dami kong natututunan, as lumalalim 'tong usapan. Parang ano 'yan, parang yung ano ba yung kuto ng aso, garapata. Oo, Garapata kasi nakadikit 'yan, eh. oo, So, kung gusto mong makaalis dun tatanggalin mo siya. 'Pag tinanggal mo siya masakit yun, oo, kasi nakakagat siya, eh. So, pero 'pag hindi ka umalis dun nandun lang siya. hmm, Oh, so gano'n din siya, garapata sila, eh. oo. Kumbaga wag ka lang talagang ano, kumbaga wag mo lang silang pakinggan, alisin mo lang sila, and kumbaga kukunin mo lang sila as a driving force lang, Pero So actually ano po, sila kasi para sa akin best teacher. best teacher. Oo, pakikinggan mo talaga sila. Ay gano'n? Oo, pakikinggan mo kasi lahat ng sinasabi nila totoo. Ah, Totoo yun, halimbawa, wala kang mararating sa buhay, o 'pag dalawang bagay puwede mong sabihin, eh. Wala kang mararating sa buhay, 'pag inunawa mo siya, teka, totoo nga, kasi bakit? Alam naman nila, kung ano ka at meron ka, eh. So, alam nila na wala kang mararating sa buhay. Saan magsisimula na may mararating ka sa buhay? 'Pag nakinig ka sa kanila. oo, tama, Dahil nakinig ka sa kanila, in-internalize mo yung sinabi nila, may mararating ka na sa buhay. Bakit? Babaguhin mo yun, eh. hmm, Kasi yun yung pinaniniwalaan nila, kasi yun yung nakikita nila sa inyo ngayon. ah, Kaya best teacher ang mga crab mentality at negative sa paligid natin. sabi gano'n pala yun. Yan yung wala sa school. Yung wala sa school, oo, yun nga talaga, hindi mo matututunan yung mga ganyang experience sa school talaga, Kaya hindi po dapat nating ini-ignore yung mga taong negative sa paligid natin. Dapat ina-appreciate natin sila. Hindi natin sila kalaban, ang kalaban mo sarili mo. Pero dahil sa sinasabi nila, halimbawa, ah, "Kit, ang pangit mo naman." hmm, Baka totoo. Kaya lang dahil nga negative ka rin mag-isip, "Sige na nga, hindi ko na tutuloy 'to, kasi pangit pala ako." Pero mali pala, dapat pala sinunod mo yung sinabi niya. Dahil pangit ka, harap ka sa salamin ngayon. Teka, parang tama siya, eh. Actually, tama talaga sila kasi may nakikita sila sa'yo. So, ngayon naman ang gagawin mo yung hindi nila nakikita. Kasi tama nga naman, buti na lang sinabi nila na gano'n. Oh, gaya sa'kin, "Gab, wala kang mararating diyan. Ano ba 'yan, mga networking, wala kang mararating diyan." So, inunawa ko. Totoo nga wala akong mararating, bakit? Wala naman akong ginagawa, eh. mm, So, nagkaroon ako idea dahil sa sinabi nila, winorkout ko, inaral ko siya, may narating ako sa buhay, hmm. gano'n siya. Gano'n lang pala 'no, kailangan mo lang talagang simple lang pala talaga, aralin mo lang, gagawin mo lang pala, gano'n lang. Hindi mo naman kailangan din kumplikado din talaga lahat sir, 'no. So, Kasi yun nga sa panahon ngayon, ang dami na rin talagang gumagaling, gumagaling sila, pero hindi naman sila nagiging successful. Pero when it comes to success, kailangan ba talaga maging matalino ka or mm. kailangan muna mag-aral ka? Gaya ng sabi mo kanina sa school, kailangan ba munang may education attainment ka muna bago ka maging successful or hindi? Okey. So, yung sa school kasi, para sa'kin ano ba ang definition ng matalino? Iba kasi yung nag-aral sa matalino. Hmm, Kasi nag-aral may mga akademya ka, nakapagtapos ka ng mga college et cetera. May pinag-aralan ka. Pero yung sinasabi professionalism kasi may pinag-aralan. hmm, Pero yung matalino kasi wise. Iba yung wise sa pagiging may pinag-aralan. Kasi maaaring magaling ka mag-English, maaaring mag-compute kasi dumaan ka sa school. Formal ka magsalita, magaling ka English, pero iba yung wise, yung matalino. Decision making kasi yun, eh. hmm, So, dalawa kasi ang uri ng ano, ng knowledge. Isang general knowledge at isang special knowledge. Yung general knowledge, yun yung natututunan natin sa school. Na hindi naman ibig sabihin na natuto ka at naging valedictorian ka, magiging successful ka na sa buhay. Kasi marami rin tayong nakita hindi naging successful. hmm. So, hindi po guarantee, hindi na natin dina-down, no offense meant. Hindi natin dina-down. Pero hindi po guarantee na kapag nakapag-aral tayo, magiging successful na tayo. Depende pa rin saan mo gagamitin yung pinag-aralan mo. Pero para sa akin kasi, bakit marami man naging successful na hindi naman talaga sila nakatapos ng pag-aaral? Kasi naging matalino sila. Naging wise sila sa kanilang pagpili at desisyon sa buhay. So kahit ikaw yung pinakamaraming valedictorian na naabot sa buhay mo, pero hindi ka naman wise sa decision mo, mali-mali din decision mo kasi nga wala kang experience, magkakamali ka pa rin. So para sa akin, ang tao nagiging wise along the way ng
ng may nararanasan siya. Pinakamatalinong tao sa mundo is yung may pinakamaraming sakit na naranasan. Pinakamaraming failure na naranasan sa buhay. Kasi 'pag ang tao ay na-fail ng na-fail ng na-fail, nasaktan ng nasaktan ng nasaktan, sila rin yung mga taong manhid, sila rin yung mga taong hindi mo basta-basta mamamali ang desisyon sa buhay. So, para sa akin ang success, ang talino is decision making. Ano yung magiging decision mo after ng lahat? Yun pala yung grabe. So, grabe sobrang powerful nun, talagang kinikilabutan ako. Okay. So, pero speaking of success naman, bakit hin eh, bakit hindi lahat ng tao puwede maging successful? Ano yung mga factors? Okay. So, minsan, hindi natin kasi puwedeng sabihin na ang tao kumo walang kinita o hindi nakabili ng mga ari-arian, achievement, ay hindi na maging successful. Kasi baka mamaya kamali tayo. Tama. Baka akala natin ang totoong katibayan ng successful ng tao nakabili ng bahay, nakabili ng mga kung ano-ano, hindi po. Hmm. Kasi ang totoong success para sa akin balanse. Spiritual, Emotional, physical, mental, Mhm. Bahala. financial. Balanse. Para sa akin, yan ang pinakamagandang dulo ng buhay ng tao. Mhm. Kasi ani mo naman yung ikaw pinakamayaman. Pero ang dami namang mga tao na sinusuka ka. Oo. So hindi success na matatawag yun. O ani mo naman ikaw pinakamayaman. Grabe, ikaw pinakamayaman sa probinsya ninyo, pero bedridden ka naman. Kasi hindi mo pinahalagahan yung kalusugan mo. Tama. So maraming aspeto 'yan. Ay pwedeng hindi ka mayaman sa pera, pero alam mo 'yon, yung tipong pagdating sa health naman, wala kang sakit, wala kang worry. O di ka, hindi naman ikaw yung may pinakamagandang health, Hmm. pero ikaw naman yung may pinaka peace of mind. So para sa akin po, para mabalanse mo 'yon, yun nga nabanggit kong huli. Ang tunay na success is peace of mind. Peace of mind. Peace of mind, hindi about sa pera. Kasi ang pera ay isang side lang siya. Pinakamababaw na motivation ng tao is pera. Kasi ang pera po nagagastos. Totoo. At ang pera pwede kang dalhin sa negative at positive. Nauubos kasi ang pera eh. Pero para sa akin, peace of mind. Kaya ka nag-interest magkaroon ng pera para walang nangahabol sa'yo ng utang. Walang due date na inaalala ka. At magkaroon ka man ng emergency sa health mo, madali lang, wala kang poproblemahin. Totoo. So, meron kang masisilungang bahay na hindi ka maulanan, hindi ka po hindi delikado yung buhay mo. Basta ano po, yung tipong paggising mo sa umaga, peace of mind ang nakikita mo na agad. So, para sa akin, success is peace of mind. Peace of mind. Grabe, ang lalim nun, Peace of yung pala talagang totoong definition of success. Opo, kasi hindi naman lahat po na nagkapera ay may peace of mind. Hindi lahat po na mayaman ay may peace of mind. So, mas gugustuhin ko na po yung hindi masyadong maraming pera pero may peace of mind. At hindi ko sinasabing ang peace of mind, may peace of mind yung tao na walang pera. Kasi pag wala kang pera, wala ka rin peace of mind eh. So, may pera ka, at the same time, may peace of mind ka. Ayun po yun. Pero totoo ba yung ang ganda ng sagot mo dun sir sa tinanong ko. So totoo ba yung sinasabi ng maraming tao na yung about sa pera na kapag dumadami doon yung pera mo, sumasama ka ba? Okay. So, ang pera po kasi walang emosyon yan. Papel lang yan eh. Walang damdamin, walang mata, walang nakikita yan. So, wala siyang, hindi naman sa tao eh. So, ngayon po, yung humahawak niyan, Oo. ang nagkakaproblema. So, may mga tao kasi na talagang attitude na niya yun. Ang talagang masama ay yung tao. Kung nagkaroon siya ng pera, tapos sumama siya, hindi yung pera nagpasama sa kanya. Lumitaw lang nung nagkapera siya. So, dalawang bagay ang pwedeng magpalitaw ng ugali ng tao. Walang pera at may pera. Ito, parang ito. Bakit may mga tao nagnanakaw? Bakit may mga tao nag-hold up? Kasi wala siyang pera. So, lumitaw yung attitude nila nung wala silang pera, kaya sila nakagawa ng masama. Pero hindi dahil sa pera. Ugali talaga nila yon. Okay. So just imagine mo, kaya yun po yung advocacy po natin eh. Kaya bakit natin kailangan turuan ng tao maging successful? Kasi pag ang tao mayaman na, sino pa magnanakaw? Di ba? O di wala na. Okay, pangalawa, ang tao kasi minsan humble yan pag walang pera. Pero may nakatago sa loob eh. Pansinin mo, may mga tao na nung yumaman, nagbago. Nag-iba ugali, sumama ang ugali. Kasi bakit? Na-trigger nung pera.
Pero actually, hindi ang problema doon ay yung pera. Ang may problema doon, yung tao mismo, ugali na talaga niya yun bago pa dumating yung pera na yun. So walang kinalaman po ang pera sa pagbabago ng tao. Na-activate lang siya dahil meron siya nito o wala siya nito. So, nagiging magnifying glass ang pera, no? Yes. Yung nakikita Ng personalidad mo. personality, ano ka ba talaga behind kapag ka meron ka na. Kasi doon na-challenge yung isang lalaki kapag ka nagkakaroon ng isang, hindi lang naman lalaki, not just a man. Kumbaga lahat ng tao doon na-challenge yung lahat ng tao kapag ka nagkakaroon sila. And kailangan mo rin talaga makorek yung mindset mo, no? From the beginning pa lang. That's why napaka-importante ng pagtatanim eh. Pagtatanim sa mindset. So kasi kung ano yung tinatanim mo, yun din yung bubunga eh. So kailangan, bago ka pa lang talaga mag-start, kailangan tama na talaga yung Mindset. itatanim mong mindset. Oo. Diba? Dagdag ko pa, kaya ang pagyaman, pinaghahandaan yan. Mm. Hindi yan bigla. Kaya wala nga short success. Lahat po ay proseso. Kasi yung pagiging mayaman kasi, piniprepare muna ikaw bago dumating yung yaman mo. Kasi ang hirap, tignan mo, ang dami nagkamali. Tumaya sa loto, nanalo. After manalo sa loto, ano naging attitude? Wala nang tiwala sa mga kapitbahay. Wala nang tiwala sa lahat ng mga katabi niya, ang makakasama niya. Kasi bakit? Na-trigger siya eh. Kaya alam niyo po pinakamasarap bago tayo maging mayaman, maging successful sa pera, dapat dumaan ka sa proseso eh. Pag ang isang bagay pinaghirapan mo, may value 'yun. So ikaw, nagkakaroon ka rin ng value. Hindi about do sa pera. Tama. Kaya alam niyo, napansin niyo po sa amin, walang binago. Kung ano yung buhay namin, kung ano yung ugali namin noon, yung pa rin ang ugali namin yun. Kasi diyan kami naging maingat. Yan yung pagiging matalino at wise. Hindi ka pwedeng baguhin ng pera. Kasi pag binago ka ng pera, baka mapahama ka eh. Madali ka mamatay. Totoo. Yeah. Hirap nga talaga kapag ka nagkakaroon ka. Kailangan mo rin talagang kontrolin mo rin talaga yung sarili mo. And kailangan mong lumingon kung saan ka nanggaling. Huwag mong kakalimutan pa rin talaga na kung saan ka nanggaling. Tsaka dagdag ko pa, Kit, tayo may control sa pera. Oo. Huwag ang pera magkocontrol sa'yo. Kasi pwede kang bayaran eh. Oo. Pwede kang bayaran para gawin ang isang masamang bagay. So dapat ikaw may damdamin, ikaw yung maisip, ikaw yung dapat na wise. Ikaw yung magkocontrol. Sarili mo ang kukontrolin mo, hindi pera. Pero once na kaya mo nang kontrolin yung sarili mo, makokontrol mo na ang pera. Ganun pala yun. Okay. So, next question naman. Okay. So, kung mawawala sa'yo ang lahat ng meron ka at magsisimula ka ulit, sa tingin mo, ano yung mga bagay na pagkakamali mo na hindi mo na uulitin? Siguro sa attitude. Ano po? Kasi sa dami na nang naranasan ko kasi, para sa akin, kaya ko mag-umulit eh. Kaya ko magsimula ulit. Ang maganda lang dito, pagka sinimulan ko ulit, nawala to lahat. Hindi ako natatakot na magsimula kasi nasa akin yung skills. Nasa akin yung experience, nasa akin yung wisdom. So, kayang umulit. So, yung mga weaknesses na nakita ko before, maaaring maiwasan ko na yun eh. Paano ba yung mga weaknesses na yun? Siguro, yung pagiging masyadong mabait. Oh. Masyadong mabait. Kasi alam niyo po, hindi naman masama maging mabait. Pero huwag kang papaabuso. Kasi mostly na mga tao, pag naging successful ka, marami. Kasi ganito lang yun eh. Nung nagsisimula po ako, wala pumapalakpak. Pero nung nasa success na ako, ang dami nang pumapalakpak. Tanong, yung ba pumapalakpak na yun, 100% talaga natutuwa sa'yo? So ngayon, isa siguro sa mga lesson learned na pwede kong gawin is, kailangan ko pong i-determine sino yung mga tao na totoo sa akin. Kasi isa sa mga realization ko ngayon na nakita ko po sa mga pagbabago at saka sa mga decision making ko ngayon, dahil magsisimula ulit ako, may napansin ako. Lahat ng mga tao na nasa paligid ko na nagsasabi ng I love you, Sir Gab, sila yung mga taong nawala sa akin yun. Ay, ganun. Pero hindi masakit kasi bakit? Proseso yun eh. Inunawa ko yun. Naunawaan ko sila. Tapos yung mga tao na tinanggap ako ngayon na wala ako, sila po yung mga taong genuine. Kasi may mga tao kasi na darating dyan dahil meron ka. Pero tandaan nyo po, ang tingnan mo, yung mga tao na nandyan sila nung walang-wala ka. Makikita mo agad kung sino yung mga taong genuine sa'yo at fake sa'yo. Nandyan lang sila dahil sa celebration.
Pero kapag nandyan sila, dahil wala ka, yun yung totoong tao. So malalaman mo talaga kung sino yung tao na totoo sa'yo kapag wala ka. Yes. Kaya ang hirap din pala talaga sa taas, no? Kapag nasa success ka na, hindi mo na rin malalaman kung sino rin yung totoo at hindi eh. So malalaman mo din talaga kapag wala ka. So kaya yung mga taong nakakasama mo, habang nagsisimula ka pa lang, kumbaga i-value mo na sila eh. Kung baga nakasama mo sila nang wala ka, ingatan mo yung mga tao na yun. Kasi kapag nasa taas ka na, maraming taong lalapit sa'yo. Hindi mo malalaman kung totoo sila o hindi eh. Mamaya di natin alam after pala sa fame, sa pera. So Totoo. mahirap malaman, mahirap ma-determine. So that's the powerful ano talaga na kailangan mong ingatan yung mga taong nagtitiwala sa'yo Yes. from the beginning. Yes. Ganun sila ka-importante. Okay, by the way, so may ibang topic naman ulit tayo about Sige po. ulit sa... Kasi ito, last question na siguro to. Actually, nauuso kasi ito ngayon, Sir Gab eh. Marami kasing nagkakalat ngayon. Maraming nagkakalat ngayon ng mga sugal eh. Ano masasabi niyo sa mga taong na-addict sa sugal? Okay. Sugal kasi, even sa Biblia, bawal yun. Oo. So, biblical, bawal talaga siya. Mm. Bakit? Sugal kasi is, sa dami ng tumaya, isa lang pwede manalo. Mm. So, ang tendency kasi nun, ikaw nagsiselebrate. Mm. Masaya ka, kasi nanalo ka. Mm. Pero may mga taong affected. Oo. At mayroong mga taong nalulungkot. Ang tawag doon ay panlalamang. So, nakakalamang ka sa kanila. Nilalamangan mo sila pag ikaw yung nanalo. Hindi siya patas. Kasi lahat mali mo, yung iba, tumaya doon, pinangutang pa. Tumaya doon, pangbili pa ng gatas yun. Ng iba. Although hindi mo sila kilala. Pero ikaw ba, maatin mo ba na nagsasaya ka, nagsiselebrate ka, pero may mga taong umiyak? Totoo. Kaya para sa akin, tama, ang buhay isang sugal. Kung kasama ka sa nagsakripisyo at ikaw yung nagsasakripisyo. Kasi ang sugal na sinasabi ko is yung sumubok. Mm. Hindi sumubok na sumugal. Sumubok ng mga bagay na hindi mo pa nasusubukan para mangyari ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Kagaya ng mga kinakatakutan mo. Pero yung sugal itself, hindi ko siya hinahangaan. Kasi alam ko, tumaya ako, nanalo ako dyan. May magsasakripisyo, may mahahapis, may malulungkot, may iiyak. So, hindi sa patas para sa lahat. Panlalamang siya para sa akin. Grabe, powerful. Ang galing. So, yun. Siguro, that's it for today. Grabe. Sir Gab, salamat sa Thank mga you. wisdom na Thank you. natutunan ko sa Thank inyo. you, Kit. Grabe po, sobrang powerful. So, yeah. Maraming salamat sa mga nanonood, Ayun, maraming salamat sa lahat po ng mga sumusubaybay. At sana po ay may natutunan kayo sa episode na to. Hayaan nyo po, sa mga susunod na episode, mas marami kayong matututunan. Kaya stay tuned lang po. At salamat, Kit, sa oras mo na binigay sa amin ngayon. Congratulations din sa'yo. Salamat po. Ayan po. So sa muli, balik po tayo para panoorin ulit yung mga next episode.